panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ngayon ng pork dinuguan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo ng pork, ng pig's intestine, pig's blood. Gagamit din tayo ng siling pansigang, or in this case, banana pepper. Kailangan din natin ng ginger, onion, at garlic. At syempre, gagamit din tayo dito ng water, ng cooking oil, ng salt, ground black pepper, vinegar, at ang optional ingredient natin dito ay pork or beef cube. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng cooking oil sa isang cooking pot. At kung mainit na yung cooking oil, igigisa na natin dito yung bawang, sibuyas at luya. Ilalagay ko na dito yung bawang. Susunod natin agad yung sibuyas. Pati na rin yung luya. Importante itong luya dahil nagpapatanggal ito ng langsa dun sa intestine o dun sa large intestine na gagamitin natin mamaya. Igigisa lang natin to hanggang sa lumambot yung sibuyas. At pagkatapos nito, ilalagay na natin yung bituka ng baboy o yung large intestine nga na gamit natin. Ilalagay ko na dito yung intestine o yung large intestine ng baboy. At ang ginawa ko dito, nilinis ko ng mabuti at pinakuluan ko sa tubig na merong dahon ng laurel, ng dahon ng tanlad, buong paminta, asin, para lang mawala yung amoy nitong intestine. Siguraduhin lang natin na kapag gagamit tayo ng intestine, nalinis natin itong mabuti at napalambot na natin bago natin lutuin kagaya nito. At isang magandang pampatanggal pa rin ng amoy nito ay ang paggisa dito sa luya, gaya ng ginagawa natin. So igigisa lang natin to ng ilang minuto at pagkatapos ihalo na natin yung pork. And guys, itong paggamit ng intestine dito sa pork dinuguan, optional ito. Kung hindi kayo kumakain ng bituka, walang problema. Pwede kayong hindi gumamit nito. Ngayon, ilalagay ko na yung pork. Ang gamit ko dito ay pork shoulder. Hiniwa ko lang na ito into cubes. At ang gagawin natin dito, igigisa rin natin to hanggang sa mag-light brown na yung color. Pagkatapos nun, ilalagay na natin dito yung water. At papakuluan lang natin at isi-simmer after that hanggang sa lumambot yung baboy. Ilalagay ko lang ngayon yung water. At maglalagay din ako ng optional ingredient natin. Ang gamit ko dito ay pork cube. Dagdag to na pampalasa dito sa ating dinuguan. Pwede kayong hindi gumamit ng pork cube. Kung sakaling gusto niyo magkalasa ito instead of water, gamitin niyo ay beef broth. Cover lang natin ito at papabayaan lang natin kumulo. Pag kumulo na, hihinaan lang natin yung heat at isa-simmer lang natin ito hanggang sa lumambot na yung baboy. Kapag lumambot na yung pork, ilalagay na natin ngayon yung vinegar, yung suka. So, ibubusan natin yung suka. At papabayaan lang natin itong kumulo ulit. Once na kumulo ito, hahaluin lang natin. At ihahalo na rin natin dito yung ating siling pansigang o yung banana pepper na gamit natin ngayon. Ngayon kumulo na, ihahalo lang natin to or hahaluin lang natin to. At ilalagay na natin ngayon yung banana pepper. O kung nasa Pilipinas kayo, mas maganda yung siling pangsigang talaga yung gagamitin natin dito. Tatakpan ko dito. At isisimmer lang natin ng ilang minuto pa. At pagkatapos ito, ilalagay na natin yung dugo ng baboy. Okay guys, makaraan ng ilang minuto. Ilalagay na natin dito yung dugo ng baboy.
Tatanggalin lang natin itong takip at dahan-dahan lang natin ihahalo o ilalagay itong dugo. Stir lang natin. Siguraduhin natin na hindi magbubuo yung dugo. Kaya kailangan nating haluin ito mabuti. Alright. Ngayon, papabayaan lang nating maluto ito. So, tatakpan lang natin. At isisimmer lang natin to ng ilang minuto pa. At after nating masimmer, titimplahan na natin to ng salt at ng ground black pepper. Sa pagluluto ng dinuguan, importante na sigurado tayo na lutong-luto na yung dugo. So huwag tayong mag-alala kapag medyo matagalan na lutuin ito. Ayos lang yun, walang problema. Alright guys, kapag sigurado na tayo na lutong-luto na yung dugo, pwede na nating ilagay yung salt at yung ground black pepper. So maglalagay lang tayo ng salt. And lagi kong sinasabi, no? Tikman muna natin yung niluluto natin bago tayo mag-add ng salt. Para masigurado natin na hindi mapapasobra yung salt o hindi magkukulang ito. At pagkatapos natin ihalo yung salt and ground black pepper, lulutuin lang natin to ng ilang minuto pa. At pagkatapos, ililipat na natin to sa isang serving bowl. At pwede na natin tong iserve. Pagkatapos nating maluto yung dinuguan at mailagay sa isang serving bowl, ito na yung magiging itsura nito. Para sa exact measurements ng ingredients na ginamit natin para sa ating pork dinuguan recipe, at para na rin makita ninyo yung iba't ibang mga recipe natin na para talaga sa inyo at I'm sure na magugustuhan ninyo. Guys, sana bumisita kayo sa ating blog, panlasangpinoy.com po. At sana kapag nagustuhan nyo itong ating video, mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Maraming salamat sa panunod nitong video at ito na ang ating pork dinuguan.